Most often, bad influence ang sinusunod ng mas marami. Bakit mas madaling sundin ang mali kaysa tama? Alam niyo po sa amin pong devotion kanina sa Magkape, nasa Numbers chapter 14 na po kami. Unfortunately, mas marami pong mga taong sumunod doon sa bad report ng mga 10 spies kaysa yung dalawang good report ng 2 spies na si Caleb at saka si Joshua. Maalala natin kahapon sa Numbers chapter 13 na kung saan ang Panginoon ay inutusan si Moises na i-explore ang Kanaan. Ano ho? At bumuo sila ng group. Ito nga yung mga 12 spies. Pumunta sila ng Kanaan, tinignan na explore nila, napakaganda ang Kanaan, napakayaman, but meron din pong mga bad, may mga higante, something like that. Nung bumalik na yung 12 spies, aba naman, nag-report sila. Ano ho? At meron pong 10 doon na bad or negative yung report. But yung dalawa ay positive. Dito sa Numbers chapter 14 na devotion namin kanina, alam niyo po, ang sinunod ng mas nakakarami, yung bad report. Instead na yung good one, dahil alam naman nila na yung leader nila ay pinili ng Panginoon. At ang mga leaders nilang ito ay dadalhin sila sa tama. Kaya nga, promised land. Sa Numbers chapter 14 verse 11, sabi ng Panginoon, "How long will these people refuse to believe in me?" Hindi lang sila takot or natakot, tumanggi silang magtiwala sa Diyos. Unbelief, yun po yung nakakatakot. Reality check, hindi lahat ng sinusunod ng marami, tama. Minsan, ang popular ay malayo sa will ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Luke chapter 6 verse 46, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Sinasabi lang dito na rejecting God's direction equals to rejecting His Lordship. Ikaw, kanino ka sumusunod? Sa boses ng marami o sa boses ng Panginoon? Remember, not everything popular is right, but what is right always comes from God. Tatandaan nyo yan. Kung mayroon kang kakilala na gustong malaman paano pumunta ng heaven na blurred, hindi masyadong naintindihan, meron po akong link diyan sa description. Pwede mong i-click yan kung clickable or copy-paste at i-share mo ito sa inyong kaibigan. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing be an inspiration at solusyon po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.